Amen. Maraming salamat, Sister Vanessa, sa pangunguna sa panalangin. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Amen. Kayo po ba ay masaya na nandito tayo sa bahay-sambahan? Praise God. At bagong buwan na naman po ang ating babaybayin sa ating aralin. Una sa lahat, tayo po ay nakapagtapos sa last month doon sa prayer kung paano na tayo ay nagbigay ng pagpapaalaga sa pananalangin. At ngayong linggo o buwan na to na ating pong aralin sa buong kabuuan ng buwan ng Hulyo at napakabilis po ng panahon, no? July na ngayon. Isang buwan na lang, Berna. So pagkatapos ng July, August na, Berna. Kailan lang, Pasko na naman, ano? So, pasilip-silip na ho si Jose Marichan yan. Pero medyo mahina ng silip niya, hindi nakagaya dati. Anyway, bago po tayo maliis at ang ating pong paksa ngayon ay God is faithful to His word, na kung saan ang katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Ang ating Panginoon ay matapat po sa kanyang salita. Amen. At naranasan niyo po ba ang katapatan ng Diyos? Bagamat tayo ay madalas ay hindi tapat, pero ang ating Diyos ay hindi ho nagbabago ang kanyang katapatan. At isang katunayan na ang kanyang katapatan ay hindi niya nililimit ang ating hininga sa hangin. Bagamat lahat ay pwedeng mangyari, subalit ang katapatan niya kung papaano niya pinasisikat ang araw at pinalulubog ito, pinasisilaw sa atin ang mga magandang tanawin. Higit sa lahat, binigyan niya tayo ng buhay upang tayo ay makaharap, makapagpuri, makapagpasalamat sa Kanya sa tuwing dumarating ang panahong ganito na tayo ay kailangan magkatipon-tipon upang siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya ko po laging sinasabi sa pulpitong ito ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat ang ating Diyos ay Espiritu. At ang pagsamba sa Kanya ay kailangan maging makatotohanan. Alisin ang lahat ng bagay sa ating buhay kapag tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Kalimutan muna ang problema. Ay pastor, mahirap pong kalimutan ang problema. Kagaya nito, pag alis ko, daming sinasabi na pinaalala sa akin sa o tahanan na aking nilisan. Alam niyo po, kung gano'n ang ating mga kaisipan, ibig sabihin, ang pagpunta natin dito ay hindi tayo naniniwala na kayang lutasin ng ating Panginoon. Kaya naman, ang ating sarili ating ihanda upang sa ganoon, sa ating pagharap at pagsamba sa ating Diyos, ibigay nating buo ang ating kalakasan sapagkat ito ang ninanais niya. Kung papaano ang kanyang sinabi, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, yung buong buhay at buong pag-iisip. Ibig sabihin, wala kang ititira, wala kang reservation sa iyong sarili, kundi sundin lang ang pagmamahal mo sa Diyos at ang buhay mo, kapatid, hindi lang haaabayan, kundi mapagpala sa lahat ng panahon sapagkat matapat ang Diyos sa kanyang salita. Salita po ng Diyos ito sapagkat ang kanyang salita ay hindi niya kokontrain. O hindi siya sasalangsang sa mismong kanyang salita. Kapag sinalita ng Diyos, yon ay sigurado na. Kaya nga po dito sa ating paksa at ating pong tingnan sa Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. Sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Awit po ito. Na kung saan ang paghibig ng Diyos na hindi kumukupas. Ibig sabihin, minsan ang ating pag-ibig ay kumukupas, subalit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Sige po, manalangin po tayo bago tayo magpatuloy. Aming Diyos na mapagpala sa umagang ito, maraming salamat po. Sapagkat tunay nga, kami ay iningatan mo at iniligtas sa buong magdamag. At pinaranas mo sa amin sa buong linggong ito, kung papaano tinamasa namin ang mga pagpapala na aming mga tinanggap. Hayahan mo po sa aming kalagitnaan, muli maihandog ang aming mga sarili upang sa ganon, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng kapurihan, kalwalhatian sa
iyong mataas na trono at kami po, Panginoon, ay nagsusumamo na siyasatin mo ang aming mga puso. Alisin ang anumang kabigatan, karumihan at pagdududa upang sa ganoon, Panginoon, ikaw ay aming maparangalan sa aming mga buhay sa oras na ito. O Diyos, magpala ka po sa bawat isa. Gitlalo sa aming mga bisita sa umagang ito, ang mga first-timer, na kung saan, Panginoon, sila'y dinako mo rito upang ipadama ang pag-ibig at pagmamahal mo sa kanila. Na hindi sila nagkamali na umakbang, umakyat, at nakisalo, Panginoon, sa ganitong gawain. Ayahan mo po, O Diyos, sa kabuuan, Panginoon, dito sa loob ng church, maging ang mga nasa online, wala ka pong lalampasahan naming Diyos na pagpapala ang ipagkalob mo at iyong igawad sa lahat ng nakikinig sa iyong salita sa umagang ito. Purihin ka, ikaw po ang aming dinadakila sa aming kalagitnaan at marapat lamang na maibalik namin na maingat sa iyo ang karangalan at kapurihan sa iyong makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, sabi nga, na kung saan the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito kukupas. Hindi ito kailanman na maaalis sa Kanya sapagkat ito ang Kanyang pag-uugali o ito ang karakter ng Diyos. Ito ang nature ng Diyos. Kaya naman, anuman ang iyong ginawa sa araw na ito, bago ka dumating o dumalo sa pagsamba, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ay hindi kukupas sa iyo, kapatid. Mahal ka pa rin ng Diyos, sapagkat ito ang nature ng ating Diyos na sinasamba. Kaya naman po, marapat siyang parangalan at marapat siyang puriin at marapat lamang na ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Sapagkat tunay nga, siya ay ating maaasahan. Amen. At tandahan po natin, bagong umaga. At kahapon, yung umaga na iyong kinonsumo o iyong ginugol sa panahon na ikaw ay nabuhay ng 24 oras, ang bagong umaga ito na Kanyang ibibigay sa iyo ay hindi magkapareho. Tandahan po natin. Kaya, bago. Ibig sabihin ng bago, yung, kamukha lang yung kaapo niyan. Hindi ho, bago na naman. Baka sasabihin mo na, kamukha lang kasi may problema ako, hanggang ngayon may problema ako. Ikaw ang may diferensya, kapatid. Hindi mo nakikita kung paano ang kalwalatian ng Diyos at kapangyarihan niya na kaya niyang resolbain ang iyong problema sapagkat ang bagong araw na binigay niya sa iyo ay mayroong pag-asa. Kaya nga lang, kumisan, kung paano natin itrato ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung isang taong walang mapagpasalamat ay hindi ko tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Amen. So, umpisahan na po natin. God is faithful to His Word because His Word stands forever and never change. Ang Kanyang salita ay hindi nagbabago. Kaya nga ho, sa aklat ho ng Isaiah 40 verse 8, ganito ang nakasulat. The grass withered and the flower fade, but the word of our God stands forever. So, lahat po ng mga bagay na kung saan na ating nakikita, mga damo o sa ating kapaligiran, kukupas ho yan. Maging ang kagandahan ng ating pisikal na pangangatawan. Tayo ho ay tumatanda. At sa ayaw at sa gusto mo, mag-ihiba yan. Ibig sabihin, hindi kagaya ng pinaka-peak na edad mo nung ikaw ay 25, ay napakakisig mo at napakaganda. Tayo pa lang, tindig pa lang talagang nakakahakit. Pero ngayon, iiba na ang tindig mo at iiba na ang itsura mo. Kung dati ikaw ay mayroong shape na katawan, ngayon ay dati Coca-Cola, ngayon ikaw ay drum na. Ayan. Meron ganon. Ibig sabihin, pantay na lang. Amen. Totoo po ito. So, lahat ay kumukupas. Amen. Subalit ang salita ng Diyos, hindi ito magbabago magpakailanman. Amen. Kaya nga po, sabi ho, lahat po ng bagay dito temporary lang. Subalit,
ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ito ho ay ating pwedeng sandalan sa ating mga buhay. Ito ho ay pwede nating asahan na kung saan ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at ito ay pwede nating pang-awakan. Kaya naman po, sa aklat din ng Pedro, unang Pedro chapter 1 verse 24 and 25, as the scripture says, people are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withered and the flower fades. But the word of the Lord remains forever. Ang sabi nga. And what word is the good news that was preached to you? So, makikita po natin, di ba ang damo kung minsan ay, mayroon akong nakikitang damo kapag ako'y pumupunta sa parang, kahit sa bukid kung minsan, pag dumarating ang panahon na hindi tag-ulan, yung tawag nila doon ay damong alas 10. Sinong nakakaalam ng alas 10? Kapag 10 o'clock na, yung bulaklak niya namumukadkad. Kita mo, kaya alas 10. Kaya ito ay katapat ng oras ng alas 10 ng umaga. Makita mo, may pula, mayroong violet, at may rosas. Titingnan mo ay napakaganda. Pero ng ilang araw lang, maglalaho at mawawala yan. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay hindi ganoon, sapagkat ang salita ng Diyos ay mananatili upang sa ganoon, ito ay ating ipamuhay at pang-awakan sa ating mga buhay. Ito ang ating pag-asa at ito ang nagbibigay buhay at kalakasan sa bawat mga anak niya. Amen. Kaya, sinabi rin ni Pedro sa kanyang sulat na kung saan, but the word of the Lord remains forever. And that word is the good news that was preached to you. So, marami pong nagsasabi, kung minsan ay mayroon akong nakasabay na newscaster nung sa kabundukan noon na andon si Yawi Severino. Marami sila nung ibigay ang titulo ng ating mga kapatiran na yung kanilang lupa at kinovered nila. Pero may nagtanong, minsan narinig ko, sabi nila, ba't kayong mga reporter? Hindi kayo nagre-report ng yung mabuting balita. Kapag masamang balita, sabi niya, ito ay lagi ninyong nire-report. Ba't hindi kayo mag-report ng mabuting balita? Alam niyo po ang sabi nila, kasi hindi po mabenta ang mabuting balita. Pero kapag masamang balita, mabenta yan. Maging sa dyaryo, sabi niya. Kung minsan ilalagay sa dyaryo, sabi nila, yung front page siya. Naka-front page pa, masamang balita. Minsan po, nung kalahunan, narinig ko ito sa DCAS. Sabi niya, hindi naman totoo yun . Ang totoo, sabi niya, ang magandang balita pa rin ang mabenta. At pinatutunayan ng nagsasalita sa DCA, sabi nga niya, katunayan, sa lahat ng aklat na nalimbag, ang aklat na ito na nanggaling sa Diyos na mabuting balita hanggang ngayon binibili. Maraming aklat na bibili nila pansamantala, pero kapag ito ay nabasa na nila, kupas na yan. At makikita mo na lang na parang kung minsan dinodonate na lang dahil hindi na mabenta. Pero ang Biblia, hanggang ngayon, mahigit na 2,000 taon na, hanggang ngayon, binebenta at binibili pa rin. Kaya hindi po totoo yung masamang balita ay mabenta, kundi mas igit na mabenta ang mabuting balita sapagkat ito ay buhay at pinagmumulan ng salita ng Diyos. Kaya kung wala kayong Bible, kung magandang bahay ninyo, ibenta nyo ang bahay nyo, bili lang kayo ng Bible. Ay, nakabili na ako, Pastor, nasa apps ng aking cellphone . Totoo po yan. Pero sana po, pagpahalagahan po natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ay hindi nagbabago. Sabi nga, what is said yesterday is still true today and it will still be true tomorrow. So, kung paano at kung noon, kung ano ang sinabi ng ating Panginoon at hanggang ngayon ay totoo pa rin sapagkat sa kanyang sinabi nung likhain niya
ang nakikita nating ito na ang mundo na walang ugis at walang hanyo, binigyan niya ng anyo ayon sa Genesis, nagkakulay nung sabihin niyang magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag at tinawag niyang araw at ang pagdilim o pagsapit na paglubog ng araw ay tinawag niyang gabi. Ibig sabihin nun, lahat ng kanyang sinabi ay nananatili pa rin at ang lahat ng kanyang salita na kanyang nilikha. Wala pa rin kupas at nandyan pa rin yan. So, hindi ho naghihiba yan. Ang isang bagay lang na hindi mo kakitain ng ang pangyayari, ang ating Diyos ay hindi saklaw ng oras o ng panahon. Ibig sabihin, siya ang gumawa ng oras at hindi siya saklaw. Kaya kung minsan, pag may inihingi ka, hindi sa oras na gusto mo na ito ay makamit mo. Sapagkat mayroong mismong nakatakdang panahon at oras ang Diyos para sa iyo. Alam niyo po ba, sasabihin mo ba ang Diyos po ba ay saklaw ng oras na sasabihin sa 24 oras nakapaloob ang Diyos? Hindi ho. Ang Diyos mismo ang lumikha ng oras na yan. Kaya hindi siya saklaw sa oras. Kaya kung minsan magkakaroon tayo ng isang pangangailangan na tila wala ng pag-asa, time na. Pero sa dulo nun, gagalaw at kikilos pa rin ang Diyos upang ipagkaloob ang pangangailangan mo. Kasi po, hindi siya saklaw ng panahon at oras. Kaya siya mismo, na kung saan, mayroon siyang nakatakdang panahon sa iyo, kapatid. Kaya nga, mga bisita po, ito ang takdang panahon na dinala kayo ng Diyos dito. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Amen. Yeah, dito po, magpatuloy po tayo. Sa Psalms chapter 119 verse 89 ang sabi, "Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens." Isipin mo, nakapix po yan. At hindi po temporary, na kung saan, ang salita ng Diyos, it is firmly fixed. Sabi nga, kaya hindi nag-ihiba. At sa Matthew 24 verse 35, ganito po, "Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away." Kaya, nabanggit ko na nga, kanina pa, lahat ng bagay ay temporary, lahat ng bagay ay kukupas, lahat ng bagay ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay hindi kukupas magpakailanman. Kung hindi ito kukupas, anong dapat natin gawin? Hold on. Diyan po tayo mang-awakan. Sapagkat kung hindi kukupas at hindi magmimintis ang salita ng Diyos, therefore, kung alam mo na ito'y totoo, kapatid, at mabisa, at ito'y nakapix na, ano ang dapat mong gawin? So, tayo po'y mang-awakan sa Kanya. Hold on to the promises of God. Kapag po tayo'y nanghawakan sa mga pangako ng Diyos, matutupad yan. Di ho ba, ang sabi nga, sa aklat po ng Mateo 7:7, anong sabi? Sabi nga, humingi ka at ikaw ay magkakaroon. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. And then, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. So, yan ho ang tatlong pangako ng Diyos na dapat nating pang-awakan. Kung ikaw ay hihingi at ikaw ay mabibigyan, therefore, kung ang salita ng Diyos ay totoo at firm yan, pwede kang hindi magkaroon ng bagay na iyong inihingi sapagkat ang Diyos pirme ang kanyang salita. Kaya kapatid, umingi ka ayon sa iyong pangangailangan na ikabubuti mo sa harapan ng Diyos at ipagkakalob nito. Di lamang po yun, umanap ka. Kung mayroon na mga bata o mga kabataan na naghahanap ng oportunidad dito, idalangin mo. Humanap ka ng oportunidad at ikaw ay makakasumpong. Kaya lang, kinakailangan na nahuna ang Diyos upang sa ganoon na alam mo kung ano talaga ang nanggaling sa Diyos. Maaaring gamitin ng kaaway na kung saan nabibigyan kanya ng multiple choice. Kung minsan, yung mismong panahon mo sa Diyos ay aagawin niya at magbigay ng harang ang demonyo doon sa iyong inahanap. Kaya kung minsan, kung pera ang iyong priority mo, kung minsan,
nababaliwala ang panahon ng Diyos. Bakit? Ito ay papatulan mo. Kaya ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay naghahanap at ikaw ay makakasumpong, ang Diyos pa rin ang iyong pagpapasya na kung saan ang will niya ang masunod at hindi ang iyong sarili. Upang sa ganoon, hindi maging kaaway ng Diyos. Kumatok ka, sabi niya, ikaw ay mabuksan. Di ka naman kumakatok, paano magbubukas ng oportunidad ng Diyos? Sa pagkatok mo, gamitin mo ang panalangin. Sapagkat ang panalangin, ang siyang lengguwahe na pakikipagtalastasan sa Diyos. Alam niyo po, sabi ko nga sa aking mga siyo, napakahalaga ng panalangin. Kung ayaw mo na sa Diyos, edi huwag ka nang manalangin. Sapagkat ito lang ang paraan na nakakausap mong Diyos. Kaya kung minsan sa isang tao na ito ay kaaway mo o kagalit mo, hindi mo siya kinakausap. Hindi mo siya pinapansin. Kung hindi mo kinakausap ang Diyos at hindi ka nananalangin, ibig sabihin, siya rin ay kaaway mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ako'y mahal mo, sundin mo ang utos ko. Kaya ang isang taong hindi nananalangin at hindi inihingi kung ano ang pangunguna ng Diyos, kaaway ng Diyos. Kapatid, ito po ang mahigi nating gawin na lagi tayong makipagtalastasan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At tiyak, ang salita na nakapirme sa langit, ito ho ay magbibigay at magbubukas ng oportunidad sa iyo. Kaya ka, yung mga iba kasi, akala nila yung ako'y Kristiyano na sigurado may ibibigay si Lord. Meron pa rin tayong partisipasyon. Ang ating sarili ay kailangan mayroong pagkilos ayon at naaayon sa ninanais ng Diyos. Kinakailangan na i-involve pa rin natin physical na pangangatawan upang sa ganoon, anuman ang ating inihingi, kahit na pirme ang salita ng Diyos, ito ay ating makakamit. Kapag hindi mo tayo kikilos at parang ikaw si Juan Tamad na iintayin mo lang ang bayabas na ito ay babagsak sa iyong bibig, mauna pa sa iyo ang mga maninirang uod bago dumapo sa bibig mo. Nakikita nyo ngayon, umisan nga, andon sa taas ang bayabas, pagpitas mo, may uod na. Intayin mo pa ba na bumagsak sa iyong bibig? Kaya, meron tayong partisipasyon. Kinakailangan yung pagkilos natin, paggawa natin, at ipaubaya natin sa Diyos, at tayo ay manaan doon sa pangako ng Diyos. Tayo po ay magkakaroon ng pag-asa sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi magbabago magpakailanman. Kaya, alam ko po na may turo ang Diyos sa atin na tayo ay mangawakan, na tayo umasa at ipamuhay ang salita ng Diyos. Amen. So, dito, what He says will be surely come to pass. Andahan po natin. Ang anuman ang kanyang sinabi ay mangyayari. Mangyayari at mangyayari ang kanyang sinabi sapagkat ang Diyos natin ay matapat. Kagaya ng nasabi ko kanina, matapat ang Diyos, bagamat hindi ka matapat, subalit hindi mawawalan ng katapatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po ba kayo? Amen. Pangalawa, God is faithful to His word because His word always fulfills the purpose that sent it. Na kung saan laging tinutupad ng kanyang salita ang layuning kanyang itinakda. May itinakdang panahon ng Diyos at lagi niya itong tutuparin. Gahano man katagal, gahano man ito kahaba, o gahano man ang tiisin mo, o bagay na kung saan iniisip mo na wala ng pag-asa, kapatid, meron pa rin pag-asa basta't magpatuloy ka na kung saan na laging tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Isang halimbawa sa Biblia na kung saan na si Abraham ay pinangakuan ng Diyos. Pinangakuan na siya ay magkakaroon ng maraming anak. At sa kanyang edad na kung saan siya ay 75 years at si Sarah naman ay 65 noong panahon na yon, pinangakuan ng Diyos na sila ay magkakaroon ng anak na kasing dami ng bituin sa langit. Pero itong si Abraham, sa edad na umabot ng alos 100 bago magkaanak si Sarah, hindi ho siya nag-wave ng kanyang pananampalataya o hindi siya pinanginahan ng loob. Ikaw kaya, kapatid,
sa oras na ito, ilang taon na kaya ang iyong inihingi at inaasaan? Maaaring 2 taon pa lang yan, pinalitan mo na dahil ikaw ay parang dismayado ka na. O kaya kung minsan parang nawawalan ka ng pag-asa. At isipin mo na ang Diyos mayroong itinakdang panahon upang tuparin yan. Tandahan mo kung papaano niya tinupad ang kay Abraham kung ikaw ay magiging tapat at kung pirmi rin ang iyong pananampalataya, mangyayari at mangyayari yan. Sa panahon po natin, parang imposible, pero walang imposible sa Diyos sapagkat walang mahirap sa Diyos. Kaya niyang lahat. Kaya nga, nung si Sarah sabi niya, nung marinig niya ang Panginoon o ang Diyos na dinalaw si Abraham at nagpakita sa kanya, sabi niya, sa susunod na taon, magkakaanak na si Sarah. 99 na ako, Lord. Hindi naman 99 na ako, mahina na ako, sabi ni Abraham. Pero uugod-ugod na. At si Sarah naman ay napatawa pa kung kailan panot na ang aking katawan. Doon pa ako magkakaanak. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Parang tumawa si Sarah. Hindi po, sabi niya, hindi po ako tumawa. Hindi, narinig kita, sabi niya. Babalikan kita sa susunod na taon at meron ka na. Ito po yung nangyari. At sa panahon na itinakda ng Diyos, 25 years na inintay ni Abraham na may silang si Isaac. Alam niyo, kung minsan sa pagmamadali natin, tayo ho ay nakakagawa ng maling bagay. O habang iniintay natin ang tugon ng Diyos sa atin. Kagaya ni Sarah, sabi niya, siguro ang pinangako ng Diyos sa iyo na magkakaanak, itong si Agar, mayroon akong alipin sipingan mo, sa'yo na. At baka dito tayo magkakaroon ng anak. Siyempre si Abraham naman ay masunurin sa kanyang asawa at kinuha niya si Agar. At sa 10 taon na nag-iintay siya, nagdalang tao si Agar. Nung nagdalang tao, nabuisit naman si Sarah. Kasi sabi ni Agar, akong alipin mo, nabuntis ako, meron akong anak, ikaw hanggang ngayon ay bahog. Kaya nainis si Sarah at ang sabi niya, ikaw ang dahilan kaya namumuhi sa akin ang aking alipin. Ito, sabi ni Abraham, kunin mo, gawin mo ang gusto mo sa kanya. Pinahirapan siya. Pero ang Diyos ay matapat pa rin kay Abraham sapagkat ang pangako niya, magkakaroon siya ng maraming anak na kasindami ng bituin sa langit. At pinabalik si Sarah na lumaya. Sabi, balikan mo ang amo mo, sabi niya. Kasi pinagmamalupitan po ako. Pero nang maisilang nga si Ismael, ay kanya nang pinalayas. Sapagkat, ang sabi niya, ang lahat ng ito, ikaw ang kadahilanan, kaya ako kinukutsa ng aking alipin. Minsan tayo rin ay ganon. Gumagawa tayo ng disposisyon sa ating mga sarili na ito ay nagiging sagabal pa rin sa ating iniintay na yung iniisip mong pangako ng Diyos na mapapasayo. Kung minsan inuubos mo ang iyong kakayaan, diskarte, hindi lamang yan, kasama na po yung pamumuunan, yung pera. Kung minsan kahit na 2 milyon pa ang umpisaan mo sa negosyo, parang nagsunog ka lang ng pera at ito'y babagsak at parang bula na nawawala. Bakit? Kasi nga sa kaparaanan natin yon. Pero kung iintayin po natin at tayo naniniwala na ipupulpil ng Panginoon ang kanyang salita na pangako na naaayon doon sa kagustuhan niya, kahit gaano man ito katagal ay mangyayari at kailangan maging pirmi tayo na nag-iintay sa ninanais ng Diyos sa atin. Hindi po tayo magkakaroon ng ganoong aberya. Marami po. Yung iba pa nga, nagsubok pa ng ibang klase, nag-venture ng iba't ibang negosyo. Hanggang ngayon, wala pa rin, walang patok. Pag naisip niya na walang-wala na siya, nag-barbecue lang siya ng saging, baka sakaling, hindi man niya inisip na yayaman siya. Yung may tawid lang niya ang buong mag-apo niya sa pagbabarbecue ng saging. Hindi niya alam. Yun pala ang will ni Lord. Siya pala yung hari ng barbecue ng saging at siya ay yumaman. Nakita nyo, nandyan lang sa Nepo. Nakikipila nga ako doon At saka yung buko
Alam niyo po, yung bahay niya na mahigit na 10 milyon ang pinatayo niya, nakikita niyo gano'n. I mean, kung minsan hindi natin nauunawaan. Bakit? Kasi nga, hindi natin alam, ang salita ng Diyos ay ipupulfill niya sa takdang panahon na iniintay mo at kung ikaw ay matyaga, kung ikaw ay umingi ng discernment at umingi ng wisdom sa Panginoon, hindi ka pang iinaan ng loob hanggang sa sumapit ang panahon na ipagkakaloob ng Diyos. Kaparahanan po ng Diyos yun. Kaya nga, sa Matthew chapter 5, verse 18, ang sabi po, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest details of God's law will disappear until His purpose is achieved. So, ibig sabihin, maging ang gatla na nakatala sa Biblia, yung tuldok, ay mangyayari, ang sabi ng Panginoon. Ganoon katapat ang ating Diyos. Kaya nga sabi niya, huwag niyong dagdagan o bawasan ng salita ng Diyos. Ang sino mang magbawas dito, magkakasala siya. At ang sino mang magdagdag, magkakasala rin siya. Kailangan eksakto sapagkat ang lahat ng salita ng Diyos ay tutuparin niya maging ang gatla o tudlok o kama na nakalagay sa kanyang salita. Ganyan kakapangyarihan ng salita ng Diyos. Makapangyarihan pala ang salita ng Diyos. Di gamitin natin. Di pamuhay natin. At dito tayo manaan upang sa ganoon tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Amen. Kasi hirap na hirap po ako ngayon, Pastor. At ako'y nasasaktan na. Di sabihin mo, sa aklat ng Isaiah, wala pang sandata na nilikha upang ako ay masaktan at saktan ng kaaway. At yun po ay iyong pang-awakan at kakayanin mo. At matutupad ito, kapatid. Kung hindi mo gagamitin ang salita ng Diyos at hindi mo paniwalaan na ito ipupulpil niya, walang kwenta ang pagkakristyano mo sapagkat wala kang mapapala kung ikaw ay taga-sambalis lang. Yung samba, ales, walang mangyayari. Hindi, kasi ganun ang iba yung dati silang taga-Angeles, naging sambalis sila Kasi sasamba sila, pagkatapos sa les, wala naman natutunan, walang pinamumuhay. Kailangan po na ang salita ng Diyos ay ilagay natin sa ating buhay na ito ang pagkain ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, na ikalalakas ng ating katawan. Sapagkat kailangan, ang sabi nga ng salita ng Diyos, na kung saan, kung kailan mahina ang katawan ay doon malakas ang espiritu. At kung kailan malakas ang katawan ay mahina naman ang espiritu. Therefore, kung pakainin mo ang iyong salita ng Espiritu na nagmumula sa kinasiyaan ng banal na Espiritu, ayon sa Timothy na kung saan ang salita ng Diyos ay kinasiyaan ng banal na Espiritu, kaya ang lahat ng naitala ay pakinabang sa bawat mananampalataya. Ito ang dapat nating ilagay sa ating kaisipan. Walang nasasayang. Subukin mo na kung ikaw ay malungkot, basahin mo doon sa nakatala na kung saan buksan mo ang iyong Biblia, kung ikaw ay malungkot, mayroon kang mababasang verse na ito ay makapagbibigay ng kalakasan sa iyo. Kung ikaw naman ay nalulugi, kumpleto ang salita ng Diyos. Ito lang ang kumpleto na maibilang mong itong isang hindi lang aklat, kundi ang kabuuan ng impormasyon ay nandito sapagkat ito ang bibig ng Diyos upang makausap mo sa tuwing binubuksan mo. Kung alam mo lang na ito ang bibig ng Diyos, di lagi kang makipag-usap sa Diyos. Sa ganoon, maituro sa iyo kung ano ang ikabubuti mo. Kaya nga po, sabi nga, ang ating binasa sa aklat ni Mateo na kung saan, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail, sabi nga, of God's law will disappear until its purpose is achieved. Sa awit po, sa Psalms chapter 33 verse 4, sabi nga, for the word of God is truth and true. He is faithful all He does. Ito ay totoo sa, for the word of God is right and true. He is faithful and all He does. Mapagkatiwalaan mo ang salita ng Diyos. Amen. Kaya, He will finish everything He started through His word. Kapag ikaw ay nagbasa ng salita, tandahan mo kapatid,
ipinamuhay mo at dinala mo sa puso mo, sa kaisipan mo, at pinamumuhay mo, tiyak may matatapos sa iyong buhay na resultang maganda sapagkat ito'y pangako ng Diyos. He will finish everything He will started through His Word. Amen. Kaya ang pananalangin na ginagamit mo ang salita ng Diyos ay napakabisa. Mabisa po yan. Kapag ikaw ay nananalangin at ginagamit mo ang salita ng Diyos, dinig ng Diablo. Kasi ang Diablo, master niya ang Bible. Alam niyo po ba ang buong Bible, master ng Diablo ito? Ayon sa aklat ng James. Ang sabi pa nga ni James, nananampalataya ka ba? Oo. Maging ang Diablo ay nananampalataya at nangangatal pa. Kaya nga, ang pagtukso niya sa ating Panginoong Yesus ay ginagamit niya ang salita ng Diyos sapagkat alam ng Diablo ang salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo pang-aawakan ng salita ng Diyos, kapatid, mas igit na alam ng Diablo kung paano niya baligtarin ang salita ng Diyos at sasabihin niya, hindi man tutuin, tingnan mo ang iyong sarili. Ako po, kapag binabaligtad niya ang salita ng Diyos, lagi kong sinasabi sa aking sarili. Kapag ako'y may karandaman, ang sabi niya, pastor ka pa naman, sinasabi mo, kaya kang pagalingin ng Diyos at sinasabi mo sa mga miyembro na ikaw ay mayroong kapangyarihan. Oo, totoo naman. Masakit ang paa mo na mamagay. Oo, totoo nga. Ayan. Siguro, tuwang-tuwa siya dahil na sinabi ko, totoo. Pero ito pa ang katotohanan, Satanas, sabi ko. Ang namamagang paang ito, ang katotohanan, kaya niyang pagalingin ng totoong Diyos na aking sinasamba. Alam mo, maiibsan. Ang ibig kong sabihin, ang pagsang-ayon mo sa kaaway ay kabaligtaran ng pagsang-ayon na makakakuha siya ng merito. Kinakailangan ang pagsang-ayon mo sa kanya ay yaong siya pa rin ang talunan sapagkat ikaw ay umayon sa katotohanan na nilagay niya. Pero mas igit mong pinatutunayan sa kanya na mas makapangyarihan ang Diyos mo kaysa kanya. Ito po ang dapat nating ilagay sa ating isipan. Hindi mo mailingid, kapatid. Kaysa kung ikaw ay nahihilo, kagad-kagad sasabihin mo, ay, Bonamin. Kailangan, iuna mo ang Diyos. At ikaw ay makipaglaban sa kaaway. Totoo, sabi mo, nahihilo ako. Pero, alam ko, ang Diyos ko kaya niyang alisin ang hilo. Madalas po, ito ang subok ko sa Diyos. Nagdadrive ako, bigla na lang akong mahilo sa highway, patapos sasabihin ko sa asawa ko, nahihilo ako, tabi natin sa highway. Tapos, sasabihin ko lang, ang sabi ng demonyo, nahihilo ka, ma-aksidente ka na niyan, pag tinuloy. Totoo na nahihilo ako, Satanas, pero sa oras na ito, totoo na kaya akong gamutin ng Panginoon, ang aking Diyos at aking tagapagligtas sa oras na ito. Alam niyo po, instantly mawawala yan. Bakit? Kasi inonor mo, anong sabi niya? Kapag inonor mo ang salita ng Diyos at kapag kinilala mo na igit na makapangyarihan ng Diyos, kikilos ang Diyos at doon mayroon siyang kapaintulutan na kung saan na siya ay tuwang-tuwa na gumawa ng mabuti sa iyo sapagkat ang salita niya ay fix na at hindi ito kailanman na ito'y inaatras ang biyaya at pagpapala. Tutuparin pa rin niya yan. Matuto po tayo. Simple lang na kung saan na makipag-usap sa Diyos kung minsan. Kaya lang nakakalimutan natin dahil sa kaabalahan, dahil sa ninanais natin o mga bagay na kung saan na ating nais na makamit sa sarili nating pamamaraan. Ayahan mong mamaraan ng Diyos. Ayahan mo na kung saan na siyang manguna at ayahan mo na siyang magsalita. Igit mo siyang pakinggan kaysa kaaway. Kaya lang kapag nagpapatotoo dito ang isang tao, ako napapatawa kung minsan sabi niya, may binubulong po ang demonyo sa akin. But ang bulong ng demonyo naririnig niya, pero ang bulong ng Diyos hindi niya naririnig. Totoo po ito, madalas. Kapag sila'y tumayo rito, binubulungan ako ng demonyo, ganito. Yes, totoo. Pero kailangan pakinggan mo ang bulong ng Diyos. Kaya nga tayo nagiging mahina at talunan dahil inuhunan natin, minamagnify natin ang bulong ng kaaway kaysa bulong ng Diyos na ang salita niya ay totoo at hindi kukupas at ang totoong kanyang salita ay nakapix na yan at tutuparin pa rin ng Diyos. Ito po ang kailangan nating ilagay sa ating isip, diwa, puso, buhay
Sa ganoon, lagi tayong masaya sapagkat ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hallelujah! We will finish everything He started through His Word. Tandahan po natin, ang lahat ng inumpisahan sa salita ay tatapusin ng Panginoon. The Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that should lie, not human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang Diyos ay hindi taong sinungaling. Ang Diyos ay hindi kagaya ng kapitbahay mo, hindi yung katabi mo kasi Kristiyano tayo dito. Kapitbahay mo na siya ay hindi mo maasahan sapagkat human, kasinungalingan ang lahat. Oo, totoo tayo kung minsan na nagkakamali tayo at mayroon pa rin pakonti-konting kasinungalingan. Pero babaguhin pa rin tayo ng Diyos kapag ngayong araw na to sapagkat nalaman natin na ang salita pala ng Diyos ay matapat. Amen. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita eh. Kung ayaw mo nang lumago, huwag ka nang makilahok o pumunta sa simbahan. Yung iba nga, sasabihin na, yung self-righteous na, kahit hindi ako magsimba, parehas lang eh. Sa Kanya. Pero, ang totoo, ang salita ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa pulpitong ito kung ang puso mo'y nakahanda at kung hindi ka tumitingin sa pagkatao ng tao, kundi tingnan mo kung ano ang nararanasan at naririnig mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kapatid, ito ho ang mabisang sandata, ang salita ng Diyos. Tandaan natin, hindi siya kagaya ng sinungaling. Ito po, mayroon pong kwento rito, the faith of centurion. Yung basahin po natin sa Luke chapter 7, verse 1 and 10. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, He entered Capernaum. There are centurions servants whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jew to him, asking him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you to do this, because he loves our nations and he has built our synagogue." Verse 6. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof." 7. That is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word and my servant will be healed. And verse 8, sabi nga, "For I am myself, I am a man under authority with the soldiers under me. I tell this, one go, and he goes. And that," sabi nga, "one come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." And verse 9, when Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, "I tell you, I have not found such great faith even in Israel." Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Sabi nga. So dito po, ang kwentong ito, isang centurion. Isang kapitan na kung saan, na ito ay mayroong alipin na gustong gumaling at siya ay nagpasabi. At hindi man ang centurion ang umarap sa ating Panginoong Yesus, kundi siya ay nagpasabi sa mga elder ng mga udyo na elder na pinasabi ang kanyang sinabi. Pero nakita ho ninyo, ano ang sagot ng ating Panginoon? Sabi niya, nakita ninyo at narinig ninyo. Kasi anong sinabi ng kapitan na to? Hindi na po kailangan, pinasabi lang hindi na po kailangan na kayo ay pumunta pa o pumasok pa sa ilalim ng bubong ng aking bahay, sapagkat ako'y hindi karapat-dapat. Basta sabihin nyo na lang po ang salita at ito'y mangyayari. You say the word. Kaya sa umagang ito, kapatid, sabihin mo ang salita ng Diyos na nais mong mangyari sa iyo. Kapag sinabi mo yan, mangyayari. Dahil
dito, anong sabi? Na-amaze. Alam niyo po, na-marveled ang ating Panginoon na sabi niya na, nung marinig niya yon, kasi malapit niya sa kanyang bahay eh. Papasok na sana siya, pero sinalubong siya ng mga kaibigan ng kapitan. Ang sabi, pagsalubong sa kanya, ano sabi? Di na po kailangan kayong pumasok. Huwag niyo na po abalahin ang inyong sarili, guro. Sapagkat ako rin naman ay may kapamalahan na kagaya mo. Sa aking alipin, sasabihin ko na, o sa aking sundalo na, umayo ka at siya aayo. Alika at siya ay pupunta. Sabihin niyo lang po ang salita at ito'y mangyayari. At anong sabi ng ating Panginoon? Sa kabuuan ng Israel na ito, wala pa akong nakitang ganitong tao na may pananampalataya. Amen. So, anong ibig sabihin? You must say the word na kung saan sabihin mo ang salita ng Diyos na nakaangkop sa iyo. Salitain mo ang salita ng Diyos para sa iyo. Salitain mo ang salita ng Diyos para sa pamilya mo. Salitain mo ang salita ng Diyos para sa ibang tao. At ito'y mangyayari sapagkat ito ang sabi ng Panginoon. You may say the word. Kung minsan tamad pa tayo eh. Kung minsan tamad pa tayo. Di niyo po ba na-experience na kapag kayo ay muntik ng maaksidente, sasabihin, Lord, save me. Bakit? Kaya ka sinave ng Panginoon. Narinig niya yung word. At in-acknowledge mo siya na kaya kang isave. Kaya kung minsan muntik na. Buti na lang napreno ko. Hindi pa niya in-acknowledge ang salita ng Diyos. Buti na lang daw napreno pa niya. At hindi niya kinilala ang nag-save sa kanya. Walang pinagkaiba sa isang tao na nagbububong na ikwento ko sa inyo, yung illustration. Matirik ang bubong. Pagkatapos, bago siya umakyat, nagpako siya ng pakong malaki doon sa 1 kilo na bago umakyat. Nung sa kanyang pagbububong, sa kanyang pagmamadali, nadulas siya. At dahil mayroon siyang sinturon na leather, ikot ng ikot yan, pababa. Pero ang sabi niya, Lord, ayaw ko pong mamatay. Iligtas niyo ako, Panginoon. Iligtas niyo po ako. Sumabit ang sinturon doon sa kanyang pinakong pako na malaki. At pagkatapos kumuha ng agda ng kanyang mga kasama at nilagay at bumaba. Pagkatapos, anong nangyari? Sabi niya, buti na lang nagpako ako rito, kundi patay ako. Nakikita po natin, ganun din tayo kung minsan. Pero kung i-acknowledge mo ang word ni Lord at ang lahat ng kanyang ginagawa sapagkat siya ay faithful, tiyak siya ay mapaparangalan sa iyong buhay. Ikaw ay isang matagumpay na Kristiyano. Dapat po lagi tayong ganon. Amen. Kaya dito ang centurion sabi nga, sabihin mo lang. O nga, anong nangyari? At ang sabi ng nagbalik na inutusan niya, anong oras gumaling ang iyong alipin? Ganitong oras. Doon sinabi ng Panginoon yon, sabi niya. Kaya kapatid, sabihin mo at bigkasin mo ang salita ng Diyos na pabor sa iyo at tiyak ito'y mangyayari sapagkat ifulfill ng Panginoon ang lahat ng purpose na sa salita ng Diyos na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon at sa iyong ikabubuti. Amen. Kaya nga, Matthew 8 verse 13 ang sabi, and to the centurion Jesus said, go, let it be done for you as you have believed. And the servant was healed at that very moment. Amen. When God speaks, it is done, ang sabi ng salita ng Diyos. Andahan po natin, when God speaks, it is done. Ito'y mangyayari. And lastly, sabi nga rito, He is watchful to make sure His word come to pass. Andahan po natin, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. Ayon sa Jeremiah chapter 1 verse 12, the Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Ito po. And then, God doesn't speak and forget. He watches over His word and sure it happens. What He promised, He guards and bring to pass. Nothing He says will fall. Tandaan po natin, kailanman ay hindi magpe-fade ang sinabi ng salita ng Diyos. For I am watching to see that my word is fulfilled. Binabantayan ng Panginoon yan, ang salita ng Diyos. At hindi siya nahuhuli sapagkat sinusubaybayan niya
ang salita na binabanggit mo at ito'y mangyayari. At kung ikaw ay bibigkas ng positibo sa iyo araw-araw sa salita ng Diyos, tiyak ito'y mangyayari. Kaya kapag may apo kayo, ilayas ninyo. Ang apo kong ito, sinabi ng Panginoon, kung siya ay lalaki ayon sa panuntunan ng Diyos, siya'y magiging doktor. Kahit araw-araw sasabihin mo yan, magiging doktor yan. Kaysa sinasabi mo, pakikinggan mo yung kapitbahay, ay, yung apo mo ha, panipon mo yung pamyansa, anay kaluan. Sumpak. Huwag na wagunin yung gawin yon. At huwag na uhugunin yung tanggapin yon kapag narinig nyo. Bilang isang Kristiyano, kailangan na ito ay inyong i-cancel kapag narinig nyo. Kristiyano ang apo ninyo. Huwag kayong pumayag na sasabihin nilang ganon. Kahit na malikot yan o ano pa man ang kinikilos niya, basta magsalita ka ng pagpapala sapagkat totoo ang salita ng Diyos at ito'y mangyayari at ipupulpil ng Panginoon. Kasi kumisa na, anay kasi sa buntok, tabal sali, siya pa ini. Negatibo ang inyong inilalagay, kaya siya ay nagkakaroon ng negative spirit ang bata. Hinihintay po, tandahan natin sa ating dila at labi, buhay ang nakataya yan. Nakataya sa ating pagbigkas. E di mag-speak po tayo ng pagpapala everyday. Amen! Dito po makikita po natin na ito ang katunayan na binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. The chronological fulfillment. Conception by a virgin, dito po makita natin sa Isaiah chapter 7 verse 14, the virgin will conceive and give birth to son and will call him Emmanuel. And then, napulpil po itong ulang ito in Matthew chapter 1 verse 22 and 23. Fulfilled when the Holy Spirit conceived Jesus in Mary. Hindi lamang po yun. Over 300 prophecies po ito, pero kukunin lang natin ng malinaw na ito ay lagi nating nababasa at sa ganoon ay tayo ay makonbinse na ang kanyang salita ay mapufulfill, kagaya ng birth in Bethlehem. In Micah chapter 2 verse 5, chapter 5 verse 2, but you, Bethlehem, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. And the fulfillment in Matthew chapter 2 verse 1 to 5 to 6, fulfilled when Jesus was born in Bethlehem. Amen. Wala wong likta at walang mali. And in flight to Egypt, in the book of Hosea, chapter 11 verse 1, out of Egypt I called my son. Ang tinutukoy ho rito, hindi prinsipe ng Egypto, kundi ang tinutukoy mismo in Matthew chapter 2 verse 14 and 15, fulfilled when Joseph took Mary and Jesus to Egypt to escape Herod. Bakit to? Kasi nga, pinapatay ang mga sanggol, kaya anong sabi ng anghel? Pumunta muna kayo ng Egypto. At sila ho ay naglakbay papuntang Egypto sapagkat ang lahat ng bata na pinapapatay ni Herod to pababa. At saklaw po ang ating Panginoong Yesus noon. Tingnan niyo ang diablo. Sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon, talagang siya ang sumasalangsang. Gusto niyang hindi matuloy. Maging sa kanyang pagsilang ay gusto na niyang patayin ang bata. Kaya nga, subalit hindi nangyari at higit pa rin makapangyarihan ang Diyos kaysa kanya na katunayan. And then, magbalik po tayo. Sa Nazareth, sabi nga rito, return to Nazareth. In Isaiah chapter 11 verse 1, a shoot will come from the stump of Jesse, and Judges chapter 13 verse 5, he will be a Nazarite. In Matthew chapter 2 verse 23, fulfilled when he was called a Nazarene living in Nazareth. Sila ay lumikas at naniraan sa Nazareth. Kaya tinawag siyang Jesus of Nazarene. Amen. At dito, suffering, death, and resurrection. Ito, in Isaiah 53 verse 5, he was pierced for our transgression. Psalms chapter 16 verse 10, you will not abandon me to the realm of the dead. And the fulfillment of Matthew 27 verse 35 to 50. Matthew 28 to 6. And fulfilled on the cross and in the empty tomb. Nangyaring lahat ng yan. Kaya, tandaan po natin, sabi nga, ang lahat ng propesiya
na salita ng Diyos ay binabantayan niya hanggang ito ay matupad. At sa kapanaunan natin ngayon, hanggang sa kanyang pagbabalik ay kanyang tutuparin ang kanyang pangako. Kaya kapatid, sa ating kalagitnaan, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pagtiisan po natin kung ano man ang ating inaarap sa kasalukuyan, sapagkat yan ay kasama sa ating mga buhay. Kaya tandaan natin, God watches over His word from the beginning to end until all of it's fulfilled. Meron po tayong mapapanood na video clip, maiksi lang po. Panoorin po muna natin. Sige. Wala yata. Let's take a look at this in Hebrew. The Hebrew word bereshit translates to in the beginning and is the first word of the Hebrew Bible, specifically the book of Genesis. Here's how it looks in Hebrew. Unlike English, Hebrew is written and read from right to left. The Hebrew word bereshit consists of 6 letters. Let me explain the names of the letters and their meaning. The first letter is bet, which means tent. The second letter is resh, which means head chief. There are other words within this word. By combining bet and resh together, you get the Hebrew word bar, which means son. The third letter is the word aleph, which means Adonai, God or Yahweh. The fourth letter is shin, which means to destroy. The fifth letter is yod, which means hand. The sixth and final letter is tav, which means cross or covenant. Putting these meanings together, we already start to form a sentence. The Son of God, destroyed by His own hand on a cross. The other words within this word are, by placing shin, yod, and tav together, you get the word sayit, which translates to thorns in English. By putting resh, aleph, and shin together, we get the word rosh, which means head in English. Bet, resh, and shin together form the word berosh, which means tree. Shin and yod together form the word shai, which means gift. Okay, now let's put all these pieces together. The Son of God, destroyed by His own hand on a cross with thorns on His head, hung up on a tree as a gift of the covenant. Jesus was literally in the beginning. John 1:1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nakita po natin, maging sa Old Testament hanggang sa New Testament, ang fulfillment ng word ng Diyos ay kanyang tinutupad. Amen. So, in 14, ano po ang sabi? At ang salita'y nagkatawang tao. Sinong tinutukoy doon? Si Jesus. Kaya, ang cross po na simbolo ng pagtatagumpay ng mga Kristiyano, hindi kilala ng mundo. Subalit sa atin, tandahan natin, ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tetelestai. It is finished. Lahat po ay tapos na. At ang ating katagumpayan ay tangan na natin. Huwag lang tayong ihinto. Tayo ay lumaban sapagkat sa dulo ng labanan, kahit gaano kahirap yan, ang salita pa rin ng Diyos ang siyang magwawagi at mayroon tayong tagumpay. Ito po ang katotohanan. Kaya kapatid, sabi ko nga, huwag po kayong panghinaan ng loob. Genesis 1:3 ang sabi, and God said, let there be light, and there was light. From the very start, God spoke and watched His word, create, bring order, and accomplish that He handed. In Revelation chapter 22, verse 6, the Lord, the God of a spirit of the prophets, sent His angel to show His servant that things that must soon take place. From Genesis through Revelation, the same faithful God is still watching what He was spoken will reach its final fulfillment. Kaya sana po sa umagang ito at ang lahat ng ating napag-aralan, kailangan ay pamuhay natin ang salita ng Diyos at ito ay ating maasahan. Nothing is said at the beginning will be left undone at the end. Tandahan ninyo, maging ang isang tuldok na nakatala ay mangyayari. Kaya God is faithful to His word. Ano ho ang number 1? His word stands forever and ever change. Number 2, His word always fulfills the purpose of the sent it.
He is watchful to make sure His word come to pass. Pagpalain po ang salita ng Diyos at ngayong umagang ito, alalahanin natin ang ginawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa ating pagtubos. Tayo po'y tatanggap ng banal